Hi Pres, kamusta ka na? Ayos lang naman ako, ikaw? Alam mo ba, may balita ako sa'yo, Pres. Dumaan lang kami doon. Tapos, narinig namin pinag-uusapan kanila. Wala naman ibang president sa section nyo, kundi ikaw lang, di ba? Hayaan mo na sila, sanay na ako sa mga ganong ugali. Ang pangit naman ng ganong tropa. Ang hirap naman pagka ganyan, di ba? Hindi ka ba aware nung umpisa pa lang? Alam mo, alam ko na yan nung umpisa pa lang. Hinayaan ko lang sila na maging friends ko kasi alam kong alam ko naman sa sarili ko na totoo akong tao. Tulad niyan, sa ginawa nila sa akin ngayon, mas mapapahiya sila. Alam mo kung bakit? Kung ano lang din naman sinabi sa akin ni Vice at kung ano din sinabi sa akin ni R, sinasabi ko lang sa kanila sa isa't isa. At pinakampayo ko pa nga, bakit hindi niyo prangkahin ang isa't isa, 'di ba? So, syempre dun pa lang sa sinabi kong bakit hindi prangkahin, hindi nila sinabi yung mga daing nila sa isa't isa, nagkokos pa rin sila ng issue. It means wala silang ibang mapag-usapan, 'di ba? At saka alam ko din naman na target nila ako. Hinahayaan ko lang din 'yun kasi alam mo kung bakit marirealize sila sa bandang huli. Kahit paano, wala silang masasabi sa akin dahil nag-aambag din naman ako. Hindi rin ako nagkulang bilang isang kaibigan sa kanila at saka totoong totoong kaibigan at tapat ako sa kanila, 'di ba? Kahit naman yung true chat, yung SSS na gano'n, sinadya ko talaga 'yun na sabihin sa kanila dahil alam ko naman in the end of the time na ako rin naman yung pupuntiryahin nila pero ang hindi nila kasi alam na una pa lang magaling na ako makisama. Pero alam ko kung traitor ka talaga, wala na akong magagawa nun. Kasi syempre hindi naman ako yung ganun tao na kung kakaibiganin mo ako, chupi ka na agad sa akin. Hinahayaan ko lang. Ano kasi ako friendly ako na tao. Hindi ako yung ganyan na magtataray or what. Kasi alam mo yung feeling na pag hindi ka marunong makisama sa isang tao, parang ang bigat sa kalooban yun, 'di ba? Kaya ngayon, ah, maluwag sa akin na hindi ako nagkulang bilang kaibigan sa kanila. Pinayuhan ko pa nga sila from the start na maging tapat at maging totoo, pero nasa sa kanila na rin yun. Kasi alam mo, almost na na-realize ko din na totoo din na kahit naglilingkod ka sa simbahan is diablo ka rin. Alam mo kung bakit? Kasi nagkokos ka ng issue, nagkokos ka na rin ng iba't ibang salita doon. Kaya ako, kung ano na sinabi sa akin ni R at saka ni V, yun lang din yung lumalabas sa akin. So parang hindi na ako aware doon. Nasanay na din ako kasi alam kong point dyan is kay I. Nag-i-start yan kay I nung una nga 'di ba pinagsuga pa kami kay J. Tapos ngayon itong grupo naman na kasama ko pinagsuga pa kami. So wala akong pinagsisisihan dun. Ah, Mahalaga sa akin naging tapat akong kaibigan. Yun. Kasi alam nila sa sarili nila na all all chat ay all chat all chat namin lahat by group at saka yung ang tawag ito, yung kanya-kanyang chat personally. Kahit ipakita pa nila sa isa't isa yun, iisa lang din naman pinipinpoint doon. 'Di ba? So, sinabi yon. Kasi kung hindi ko pa gawin yung katotohanan na sinabi ni ganyan, ako yung may ipit. Kaya nung yung mga time na yon, nagtapat ako sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya, sinabi ko rin dito, para in the end of time, hindi ako yung lugi. Sila yung lugi. Dahil pareho lang ako naging tapat sa kanila. Kasi hindi ako yung tipong plastic. Totoo lang ako. Kahit ipabasa pa nila yung chat sa isa't isa, hindi ako naging plastic. Kasi lahat ng nilalaman doon, sila-sila lang din umiikot. At sila-sila lang din
ang magsisiraan. At least ako labas na ako dun. Kasi kung ano lang naman din yung sinasabi nung isa, ganun lang din dumarating sa isa at iisa lang din ang issue dyan at pinag-uusapan. So paulit-ulit lang din yung issue na yon. So ako nakikisama lang din kung ayaw mag-stop kasi sinabi ko stop na, 'di ba? So ayaw nila mag-stop sa mga pagrarant nila sa isa't isa. So syempre, edi bigyan ko na lang din ng way, 'di ba? Ng way na totoo naman yung sinabi ni ganito, totoo naman sinabi ni ganyan, 'di ba? At least nagpakatotoo ako. Alam mo yung pinaka worth it ko doon bago ako umalis sa kanila? Walang labis, walang kulang. Yung pakikisama ko sa kanila ay totoong totoo. Kahit sabihin mabait ka, totoo ka, ang mga ganitong tulad na tao is hindi kami yung nagsisisi sa bandang huli. Ang pinaka worth it namin doon is ano, naging mabuti kaming tao sa mga kaibigan namin. Kahit na wala na kami magagawa kung hindi kami na ang lumabas sa issue na yan. Dahil kung tutusin, kung ako lang mag-isa lumabas sa grupo na yon, it means ako na yung target, ako na yung papabagsakin. So, ang hindi kasi nila alam na lahat ng yan ay alam ko na nung umpisa pa lang. Hinahayaan ko lang talaga kasi alam mo naman 'di ba, ang nagtotoong naglilingkod sa Diyos ay nararamdaman nila kung ano mangyayari. Sinabi ko na rin yan kay Vice na mag-ingat kayo na sa bandang huli may masasaktan diyan, may magtataka or what. Yan. Ito na ngayon yung nangyari ngayon na kung totoo hindi ako nasaktan. Proud pa nga ako sa sarili ko dahil nagpakatotoo ako sa kanila. Kahit anong palsak nila ng issue sa akin, ipalsak ang issue sa akin, baliwala yun. Dahil both side, naging totoo ako sa kanila. So, ang palsak ng issue sa kanila, sila na lang din ang magrarant sa isa-isa. Kaya, tingnan mo, soon yan, tingnan mo magkakanya-kanya din yan sila. Kasi sila-sila lang din naman ang may issue, sila-sila lang din naman. Ako nakikinig lang naman ako, kaya hinahayaan ko lang din sila. Kapag mayroon silang gusto malaman sa akin tungkol kay edi sinasabi ko na lang din yung totoo. At kung may gusto rin malaman ng isa, sinasabi ko lang din naman totoo. Ang perfect for me is, pag naging totoo kang tao, sila'y takot sa'yo.